Napanatili ng Tropical Depression Luis ang kanyang lakas habang kumikilos west-northwest patungo ng karagatan ng Aurora. Huling namata ng bagyo sa layong 200 kilometro silangan ng Baler Aurora. Taglay ang lakas na hangin 55 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso nito umaabot ng 70 kilometro bawat oras. Nakatas ngayon ang signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Southern portion ng Cagayan sa mga bayan ng Enrile, Tuguegarao City, Peña Blanca. Diyan din sa lalawigan ng Isabela, Quirino, northern portion ng Aurora, partikular sa mga bayan ng Tinalungan, Kasiguran, Dilasag, Dipaculao at Baler. Diyan din sa Polilio Island, northern portion ng Camarines Norte. Ito yung mga bayan ng Daet, Talisay, Paracale, Jose Panganiban, Kapalonga at Binzons. Nagbabalang pag-asa na malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon epekto ng Bagyong Luis. Kabilang sa uulanin ngayong araw ang La Union, Pangasinan, Benguet, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Aurora at Quezon. Asahan din ang mga pag-ulan sa Metro Manila, Cavite, Batangas at Rizal, ganyan din sa Occidental Mindoro dahil naman sa habagat. Batay sa forecast ng pag-asa, inaasahang lalakas pa ang bagyo at magiging isang tropical storm sa loob ng susunod na 12 oras habang kumikilos sa silangan ng Central Luzon. Iba yung pag-iingat po ang ating dapat gawin, lalong-lalo na doon sa mga flood-prone areas. Dapat mag-preemptive evacuation na. Si Ka-Obed Badrina mula po sa pag-asa, kasama na natin. Ka-Obed, good morning. Kumusta na sa Luis? Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng mga taga-pakinig po natin. So yung Bagyong Luis po, napanatili niya yung kanyang lakas habang ito po ay almost stationary dito sa may karagatan silangan ng Aurora. Ang huling lokasyon po niya nasa 130 km east, southeast ng Kasiguran, Aurora. Taglay po niya yung kanyang pinakamalakas na hangin nasa 55 km per hour malapit sa gitna't pagbugsan sa 70 km per hour. Sa ating latest track po, posible pa nito mag-landfall. Posible po bukas ng madaling araw, mga 2 a.m. base po sa track natin. Saan? Mag-landfall po to sa may area ng eastern section po ng either ng Cagayan po or nung Isabela. Hindi po natin ma-determine yung specific na location po. No? So, pataas na. Pataas na siya. Yes, okay. Po, Sir Angel. Tapos after po nito possible na mag-landfall, ito naman po ay kikilos pa silangan. Kasi in-expect po natin by Wednesday, possible po na higupin na itong bagyong may international name na Dolphin. No? So itong si Super Typhoon Dolphin, kikilos po kasi ito malapit sa may northeastern boundary ng PAR. So maaari pong mahigop itong bagyo. Kaya po magiging low pressure area na lamang by Wednesday. Samantala, signal number 1 pa rin naman po dito sa may central eastern portion ng Cagayan, maging sa mga lalawigan ng Isabela, Quirino, eastern and southern portions ng Apayao, eastern portion ng Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, northern portion ng Aurora, Polillo Islands at northern portion ng Camarines Norte. Sa mga lugar po kung saan nga naka-issue ang signal number 1, asahan po yung mga pagbugso ng hangin na dulot ng bagyo. Samantala naman, inaasahan po natin this week, generally magiging maulan po sa malaking bahagi ng Luzon at maging sa western section ng Visayas. Epekto naman po, una yung bagyo, then by tomorrow po, makaka-apekto na yung habagat. Lalo na po pag lumapit na yung Super Typhoon Dolphin, palalakasin ito yung habagat. So Sir Angel, nagbababala po yung pag-asa sa mga potensyal na mga flash flood and landslide sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na po sa may western section ng Luzon at maging sa Kabisayaan, lalo na may yung western Visayas, kung saan posible nga pong lumakas yung ulan. Nag-issue po tayo ng weather advisory at pinapakita po doon na magkakaroon po ng mga malalakas na mga pag-ulan starting today sa malaking bahagi nga po ng Luzon dulot ng bagyo, then by tomorrow dulot naman ng habagat. Sir Angel, sa ngayon po wala po pala tayong naka-issue na gale warning, kaya po pero mag-ingat pa rin po mag-ingat pa rin. Opo. Lalong-lalo na sa bandang norte. Yes, tama po, lalo na kung saan naka-issue po ang signal number 1. Base kasi sa ating mga datos naman, although hindi nga nare-reach yung usually dapat po greater than 4 meters po yung alon para magkaroon tayo ng gale warning. Pero sa ngayon po, based sa mga datos, hindi na naabot yun. Pero mag-ingat pa rin kasi magiging malakas po yung hangin dulot ng bagyo. Okay. Maraming salamat, Ka-Obed. Ingat din kayo, ha? Wala na naman tulugan ng mga tagapag-asa. Yes, po. Maraming salamat, Sir Angel. Vitamin C, huwag kalimutan. Si Ka-Obed Badrina mula sa Pag-asa.